Hello guys. Ngayon po ay ibablog namin kung paano mag-set up ng computer. Ng bagong high-tech na computer. Actually wala pa siyang hard disk. Lalagyan pa lang namin siya ng Windows 10. So ituturo namin sa inyo kung paano, sa kanya pala ituturo ko sa kanya kung paano mag-install ng Windows 10. Pero wala pang hard disk, so meron tayo rito mga gamit. So yung VGA keyboard, power cord, mouse. Siyempre ito yung SSD na hard disk. SSD na hard disk ito. So medyo madumi yung aming area. Yan ang uso ngayon. Siyempre bawal masyadong malinis. Okay, ngayon po, sisimulan natin magbaklas na computer. Ito po yung computer ng aking kasama. High-tech na high-tech. High-tech po, di ba? i7 to, pero luma na siya. Ilang gen to? Siguro sa 6th generation or 6 na ba? 3rd? Wala eh, mamaya. Pakita natin. i7 po siya. Tapos may luma na po yung board. Kasi hindi ko alam kung pang-office lang to. Ayos na rin. Ayun po, talagyan natin yung hard disk. Yung SSD. Yung bagong... So guys, ito na. Ito yung sinasabi kong SATA cable. Ito yung para dito sa SATA hard disk. Nakakabit natin sa board sa SATA connection niya. So siya magkakabit guys, tuturuan lang natin siya. So ayan po. Nakita mo yung kulay puti na yun, dyan yung lalagay. Pwede rin dun sa kulay blue, kahit saan dyan. Eh, saan ko ilalagay? Meron siya lang 4 na slot ng SATA. So pwede kahit saan dyan, ilakabit mo siya. Kasi kabit mo rin dyan. Nakita mo yung may gitling na gano'n. So, kung ano yung may gitling, so, pag ganyan. Tama. Kahit saan dyan. Oo. Kahit saan siya dyan. Okay lang. Sige. Ito mo na. Oo. Nakita mo yung balik pa ako yun. Yung balik lang pala. Balik lang siya. Nakabit na. Power na. Ayun yung power ng SATA. Tayo. SATA mo na ako sa board. So ito, yung pang-install ko yung Windows 10. A few moments later. Okay, so yun na po. Invalid configuration to set up program type. Did not set. One eternity later. So alert, hard drive not found. So meaning wala siyang na-detect na hard drive. Ayan guys, bubuksan niya ulit. Kasi baka naman yung pinagsaksakan ko, root sira. Lipat mo ulit sa ibang slot. Hindi pa na makakabit na igi. Natanggal agad eh. Ay, ganun ba yun? Oo. So, ako pala may kasalanan. Ikaw may kasalanan. Babae. Churi, churi. Bubod na po siya. Sabihin, napasok na yung ating binasa na. bootable
USB. So guys, makita nyo na medyo mabagal yung ano, kasi nga sa kalumaan, kahit yung ano natin, SSD na, kahit sabihin natin naka-SSD ka na, pero yung board mo, processor mo is hindi naman ganun compatible sa SSD. Mag-ano pa rin siya, re-rely pa rin siya dun sa board at sa processor mo. So, kailangan talaga compatibility nung ano, kahit sabi mo naka-SSD ka. Pero may tulong pa rin kahit konti. So, pili natin ang Windows 10 Pro 64-bit. Ayan na. So, magko-custom tayo. Install Windows Only Advanced. Huwag tong upgrade kasi hindi wala naman tayong i-upgrade. So, dito tayo sa custom Windows Install Only Advanced. Yan. So, ito na guys. So, unallocated space pa siya. So, ipapartition muna natin. Pwedeng dalawang drive yung gamitin nyo. Drive C at saka drive D. So, kailangan natin siya i-partition. Pero kung gusto nyo isang isang drive lang, drive C lang. So, ito lang siya. Ninyo lang. So, gusto natin dalawa. Pwede nyo palitan to. Gawin natin 1. Ay, sorry. 1 to 1. Natin 1. So, magiging ano lang siya. 138 GB yung sa drive C. Pwede natin ganyan. Apply natin. Okay. Tapos yung matitira, yun na yung drive D natin. Ito. Unallocated space niya. Yun yung ulit. So, apply nyo rin. So, dalawa na yung drive nyo. Drive C, ito, and drive D. So, drive 0, partition 2, and 3. Ito yung sa kabila, itong 549 na nakikita nyo sa system to, reserve ng Windows to. So, hindi tayo dyan mag-i-install. So, dito lang tayo sa drive C. Mag-i-install lang Windows 10. So, pwede muna natin i-format bago natin i-install yung Windows. So, format, ito yung format. Just click lang, format. Okay. Then, itong isa, format din. So, ganun lang mabilis ka mag-format dito. Di tulad dati, kailangan mo pang mag-ano ng mga ano. Ito, kompleto na, may format na pag sa Windows 10 na setup. So, next. So, yun na. Nag-install na yung Windows 10 natin. Medyo mainit guys. So, habang naghihintay tayong matapos siya, pwede ka muna magkape or starting po tayo. Pwede natin i-press yung start now or kung hintayin nyo na lang siya mag-restart. Kaya mas maganda. So, upload tayo guys. Preparing one-time boot menu. So, depende guys kung pwede nyo pasukin yung setup. Papalitan nyo dun yung boot sequence or F12 natin for boot sequence. So, yun yan. F2 or F12 para lang sa boot sequence. So, lilipat lang natin yung boot sequence sa hard disk na. SSD na natin. Yun. So, nakikita natin dito yung mga boot sequence niya. Itong USB, yung kanina, yung sa bootable natin. Ngayon, ito yung 250 GB natin na Western Digital. 250 GB. Okay? May CD-ROM din. Saka onboard NIC. Ito yung sa mga network na bootable. So, dito tayo sa WDC kasi meron na tayong installed na Windows. So, hindi na natin gamit yung USB. So, WDC na yung pipindutin natin yung pinaka-SSD natin. SSD. So, enter lang. So, magbuboot na siya guys. So, continue na yung installation process. So, yun lang yun. So, pwedeng F12 or F2. Sa F2, mismong dun sa setup mo, BIOS, papalitan yung boot sequence niya para hindi na siya yung paulit-ulit yung installation. Pero sa mga bago kasi ngayon, automatic na. Na-detect niya yung installation na USB. Excuse me po. Excuse me po. Commercial. May COVID po. Set. Ayun na po. Nag-install na po siya. Ayun na yan. Pag ganun lang. So pag nakita nyo nag-install tapos
umulit-ulit sa installation after ng restart, meaning yung boot sequence nyo nasa USB ano mo pa rin, Windows installation nyo pa rin. So ano nyo lang, palitan nyo lang yung boot sequence sa hard disk na niya, yung in-install na yun. Ganun lang siya. Pero sa mga bago kasi ano niya, auto-detect na yun. Kung ano yung bootable disk mo, pag nag-install ka, pag nag-restart siya, alam niya yung hard disk. Yun lang susunod. So sa mga luma kasi mas maganda, kaya mas sana sabi ko mas maganda alam mo yung ano basic. Kasi pag sa basic hanggang doon sa bago, mas madali na. Konting ano na lang aral. Kasi mas pinapadali nila ngayon kaysa yung nung araw, mahirap mag-install ng Windows. So, yan. Ganun na kadali. Noong araw pa, wala pang internet, maghahanap ka ng driver ng board. So, kailangan mo pang pag wala kang driver ng board, hindi mo ma-install ng tama yung yung Windows kasi nga hindi gagana lahat ng components niya, like yung mga video card, yung sounds. So, yun ang problema ko dati. Nag-internet ako, yung using pa yung dial-up. So, ISP yun no? Yung maingay yun Isang oras sa 1 MB. Minsan, yung driver 3.5 MB, mga ganun. So, hirap. Naabot talaga ako ng ating gabi. Mag-install lang ng mga ng mga ganun. Hindi katulad ngayon, saglit lang Isang click mo lang, yung 3 MB, wala pang isang segundo. Naka-install ka na. At saka ngayon, yung mga Windows, umulit na naman siya, di ba? Ba't umulit na naman? Kasi nag-restart siya, hindi na naman natin So ngayon, gagawin natin guys, kanina nag-F12 tayo, ngayon hindi na tayo mag-F12. Papasukin na natin yung mismong BIOS, papalitan natin yung boot sequence doon ng hard disk na niya talaga, yung yung SSD. Okay? Thanks nga pala sa aking videographer, Ann. Kahit sumasakit na yung kele-kele. Masakit na nga po yung kilikili ko. Pero para sa kanya, okay lang. So, makita natin yung boot sequence. Ito siya, di ba? So, kung makikita nyo rito, dito, sa bandang kanan, yung USB storage yung nauuna. So, ito yung una niyang nire-read. Second, yung SSD na Western Digital na 250 GB. So, gagawin natin, ito yung kailangan nasa unahan. So, paano gawin? Just click lang. Tapos, up. Okay. Ngayon, yung Western na yung una niyang babasahin ng natin, board. Ganun lang po kadali yung mag-set up ng boot sequence. So, iba-iba po yung depende sa board. Minsan, iba yung klase yung niya. Basta, check nyo lang lagi yung boot sequence. Boot sequence, tapos dito. Iba-iba po yung design Hindi po laging ganito. Okay? Depende sa board. Apply. Then, exit. So, yun guys. Ngayon ito, magbuboot na siya lagi sa mismong hard disk niya, sa SSD. Hindi na dun sa USB bootable disk natin. So, check natin yan. Hindi ko na yung F12 na boot option kasi na subis sa BIOS mismo na bago na natin siya. Sa next vlog namin, yung computer naman niya yung namin, i-update namin. Papakita namin sa inyo kung gaano kaganda yung computer niya. Mahal yun. Mga mahigit ko muna. Baliw. Baka maniwala sila. Wala din pala kapag luma masyado yung Yan. Hindi rin pala Yan, work. Parang hindi. Sa lang naman, sa installation lang mabagal kasi nga guys, hindi compatible yung natin yung SSD natin dun sa board. Pero after ng installation nito, yung speed niya medyo madadagdagan. Hindi katulad nung normal na hard disk na ang bagal. So ito na. Dito na tayo sa setup na region, kung saan Qatar tayo. So dito tayo ng Qatar. Ito po, sa Qatar po tayo. So yes.
keyboard natin, US lang. Okay na lang. Kung gusto niyo ng ibang keyboard nandiyan. United States, International. Pero tayo sa US lang. US keyboard. Skip lang kung kasi minsan may mga Arabic na gusto dito sa Qatar. So tayo wala. Gagamitin lang natin normal na keyboard. So wala tayong network pa. Skip for now tayo. Pero kung meron kang network, pwede mo na isalpak dyan para diretso na siya. So now, skip tayo. So ayun. Kung gusto mong lagay ng pangalan, tulad nito, ang nagpagawa nito ay si Romeo. So, pero ang gagamitin natin ang anak niya si Great Nico. Yan talaga pangalan? Si Great Nico. Okay guys, ito, pwede nyo i-accept lahat or kung ayaw nyo naman yung mga location, kung meron gusto mo, may speech recognition. Siyempre, yung diagnostic lang, ganyan. Kung mga ayaw mo naman, i-off mo na lang din. Experience time data. Depende kung, pwede nyo ilahat. Ayan na, nag-ready na siya. Hi daw. Hi. Hello ka. We're getting everything ready for you. Ayun po. This might take several minutes. Don't turn off your PC. Siya na po nagsasalita. So yun guys. Ang galing ng natin, videographer natin. Saludo kami sa inyo. Kapamilya. Bawal lumabas. Pero pa nag-comply ka. Pwede nang lumabas. Pwede na. Lumabas na. Tingnan mo yung pag sa mga bago. Saglit lang ito. Ang installation di ba abot ng 10 minutes. Pag sa bago. Kasi yung SSD mabilis na. Tapos mabilis pa yung processor mo. Yung board mo. So, sagalitan mo. Hindi ka mag-aantay nga tulad nito. Ilang minutes na tayo? Ilang minutes eh? 13. 13 minutes plus yung kanina. Ayan na po. Na-install na po natin. Ano po? So may Windows 10 na po siya. So paano natin makita? Dito lang po. Maraming paraan dito. May PC, properties. Install na po natin siya. Ayan. Nakita niyo po rito. Windows 10. Second generation pa ba yun? Second generation 2 talaga siya. i7. 16 GB yung memory niya. Pero ang taas ng memory, no? Yun. Tapos check natin yung device niya kung may naka-install lahat. So, display Microsoft Display Adapter. So, hindi natin alam kung ano yung niya, video card niya kasi hindi ko pa chinik. Si Romeo. Shoutout nga pala, Romeo. Art Vlog. Paki-subscribe na rin. Si Mang Kanor dumating. Pinatay. Yan naman mag-install ng mga application. Kung may mga katanungan kayo, guys, comment lang kayo sa baba ng vlog na to para sagutin ko kayo. Ito yung BIOS. Battery. Yeah. Battery ng BIOS yan po. Yan po yung pinapalitan. Video niya, hindi ko kasi alam kung anong model nito. So, paano natin makikita? So, kailangan ko siyang baklasin. So, ito guys yung video card niya. Check natin yung model lang. Tapos natin. Kasi hindi mo makikita yung model dito guys. Oh. Tara na. Andito lang siya. Eto. Babasahin ko to kasi search ko yung model para so yun guys, pag walang hindi nyo alam yung model, kailangan nyo i-check yung mismo hardware niya. So hindi ko siya makita. I-camera natin.
Ayan. Yun. So guys, yung ano niya, model niya is HD6450625N driver, 2GB. So ito siya. So driver, download driver. So click natin siya. So makita natin, AMD Radeon siya, guys. So ito na yung USB, guys. Palitan muna natin to. Sensya na, medyo madumi ang aking area. Hindi naman madumi. Grabe ka naman. So, ito na. Makalat Natin lang. yung driver. Okay. Ito siya. 64-bit. I-ano natin, extract muna natin sa... So, guys, ngayon, ikakabit ko na siya. Na-download ko na yung ano niya, driver niya. Para gumana tong video card na to. So, nilinis ko na rin siya. Nawala na yung mga alikabok. Kanina, alikabok niya, oh. Yung mga alikabok dito. Itong ikakabit na natin. So, pag nagkabit kayo, nagsalpa kayo, kailangan naka, ano lang. Alisin mo, tutorial to. So, kailangan pag sinalpak nyo siya, guys, salpak talaga. Nakapit yan. So, guys, meron tayong battery. Nakuha ko dun sa aking dating board na nasira. So, papalitan mo natin yung ano niya. Ito guys, nalapit ako ha. Para makikita nyo kung ano yung papalitan mo. So, pwedeng kamayin lang. Open naman yan. Ayan guys, so yung battery na yun na bilog, yun yung papalitan niya. Yun. Usually question, gano'ng katagal bago magpalit ng gan? Ano yan? Battery na yan. Battery? Tagal din naman. Kasi ano yan eh. Pag hindi mo siya ginamit, yung hindi siya nagcha-charge, diba? So, tendency, sira na yung ano. Battery. Hirap din pala i-troubleshoot ang Lalo na pag luma. pag sobrang luma na. No? Romeo, shout out sa'yo, baka naman. So, tingnan natin ngayon guys kung mababago na natin yung ano, yung tawag nito, date and time na lang, hindi na 9:30. 30 na kanina eh. 45 mo na, para sigurado. Na-update na natin yung date sa ano niya, BIOS. So, check natin. Since nagpalit na tayo ng bagong battery, tingnan natin kung gagana na siya. Tingnan guys. Watch it. So, bumili siya, di ba? Ay, salamat naman. Nagbukas na rin. So, ano nang i-update mo? Update po natin yung kanyang video driver po. Ayan po. Okay guys, mag-install na tayo ng driver. So, sa device man dyan, makikita natin yung display kanina, diba? Naka-basic. So, meron na tayong dinownload na driver kanina. Nandito na sa ating USB. Ito, yung AMD. Pwede na. Kasi may setup na eh. Mas madali eh. So, dali. Hindi mo na hanapin yung driver. Next ka na lang dito. So, express tayo guys. Pwede nyo mag-custom kasi minsan may mga ayaw kayong install. So, express lang tayo. Set. Yun na, nag-install na siya. So, makikita nyo yung driver dito. Magbabago ito mamaya. Ito. Itong display natin. Naka-basic siya. Pwede nyo rin kunin yung yung driver ng board para mas siya updated. Kasi since yung
BIOS niya hindi naman updated to. Dito natin mag-click. Yan na. Nakikita nyo guys, nag-flip na siya. So yan, gumaganda na yung ano niya. Tsaka lumate na yung display niya. Yung recycle bin, nakikita nyo na kanina. Yung ano, wala eh. Hindi nyo makita to. Tsaka, ayun na. Tingnan nyo guys, yung display driver niya naging AMD Radeon na. Yun. Yun na mag-install. Finish. Finish na. So, May restart nanalo lang. na. So, restart natin. So, alam nyo na guys kung paano mag-install ng driver. Parang hindi naman. So, pag hindi nyo kabisado yung hardware, check nyo muna. May mga ano naman yan eh. May mga specification dun sa likod or sa harap. Ganun lang magkuha ng driver. Kung ano yung makita nyo ano, is type nyo lang sa website. Tapos makita nyo na yun. Tapos, lagyan nyo lagi ng kung anong version ng Windows yung ginagamit. Yun guys, ngayon updated na yung ano natin, yung system natin, yung date natin, all nag-ano na rin, tawag na ito, na-update na siya. Kahit pinatay ko siya, di ba? So ngayon, tetest natin ngayon yung speed nung pag ano niya, pag boot. I-restart natin guys. So ngayon, i-restart ko na guys ha. Tingnan natin kung ilang segundo yung boot niya. Talagang jump. Sige. Na. Pag ganun, guys. So, tingnan natin kung gano'ng kabilis yung puro adjusting eh. Kasi yung ano natin din sa monitor. Kasi talaga monitor. TV yan guys. Kaya medyo mabagal. Wey. Pabilis yung ano. So yun guys, ang bilis ng ano niya, yung videos niya. Less than 1 minute. Ayan. Pwedeng pang ano to, pang Dota rin to guys. So yun lang guys. So tapos na natin install. So, babalik na namin para pupunin na ng ano niya, nung may-ari. So bye guys. See you next vlog.